Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alam niyang mas madaling sabihin kaysa gawin, at iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay nasa lalamunan niya ang kanyang puso habang pumapasok siya sa pinto ng conference hall. Magiging ayos lang ako, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip habang pinipilit magpakita ng ngiti ng pagbati sa mga nag-aangat ng tingin at napapalingon sa kanya. Sa harap, hindi pa si Rourke ang nagpipresenta. Isa sa dalawa pang inventor na makakasama nito sa exhibit sa buong araw na iyon ang kasalukuyang nagsasalita. Naupo siya sa bakanting silya sa pagitan ni Brandon at Gabby, hindi tinatangkang hanapin kung nasaan si Rourke sa unang hanay ng mga upuan. Sinulyapan siya ng dalawa, parehong may tanong sa mga mata, ang sa kanyang pinsan ay may bahagyang pag-aalala. Tinanguan lamang niya ang mga ito upang ipaalam na ayos lang siya, sa kanya itinuon ang kanyang mga mata sa inventor sa harap. Ang presentasyon nito ay tungkol sa dynamics ng imbensyon nitong kagamitang pangkusina na may energy-saving device at may makabagong proseso ng pagluluto ng pagkain. Kalahati man ng kanyang isip ay nasa ginagawa nito, hindi pa rin niya mapigilang maglakbay. Hindi niya napigilan. Ramdam niya ang matalim na titig nito na parabang tumatago sa kanya. Hindi man niya ito hinanap gamit ang kanyang mga mata, pilit naman niyang sinubukang matanaw ito mula sa kanyang peripheral vision. At doon, sa kanyang bandang kanan, nakita niya ang hugis ng katawan nito. Nariyan siya, at nakatingin siya sa'yo, sabi niya sa kanyang sarili. Huwag mo siyang bigyan ng kasiyahang makita kang nanginginig sa kinaupuan mo. Bakit nga ba siya ganito kaapektado ng lalaking ito? Mula pa sa unang sandali nilang pagkikita, kayang-kaya nitong tunawin ang lahat ng depensa niya, para bang naglalaho iyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano ito naging posible? Kung ito man ang tinatawag nilang itadhana, ang luma at gasgas ng klitsch na meant to be, bakit nauwi ang lahat sa hindi maganda? Bakit hanggang ngayon, sa halip na maghilom ang sugat, patuloy pa rin nilang dinudurog ang isa't isa? Nasasaktan ba kita, Rourke? Bakit paulit-ulit mo pa rin akong binibisita, na para bang ako ay isang puntod ng isang namatay na hindi mo malimutan? Hindi mo pa rin ba ako kayang kalimutan? O baka naman, may bumabagabag lang sa iyong konsensya? Bigla na lang, tumingin siya rito ng walang babala. At nagdiretso iyon sa mga mata nitong kagaya ng kanyang nararamdaman ay nakatingin nga sa kanya. For the first time in 3 years, nagtagpo uli ang kanilang mga tingin. At gamundong mensahe ang agad na nagpalitan sa ilang sandaling pagtititigang iyon. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa harap, bahagyang nangangatal ang kalooban at nagpapasalamat na nakaupo siya dahil nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Diyos ko, hindi ko alam kung ano talaga ang nararamdaman niya. Pero ramdam ko pa rin siya. Ramdam ko pa rin ang dating nararamdaman ko para sa kanya hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. At dahil doon, alam niyang sa susunod na mga oras ay kakailanganin niya ang lahat ng lakas na kanyang mahahagilap. Later during the exhibit, sa kanyang relief, ay dumating si Min. Mag-a-assist pala ito sa kapatid nito sa presentasyon nito at hindi niya alam kung dahil na-miss niya ito o dahil may katuwang na siya sa pagsasuffer kaya siya na-relieve. Ang ganda-ganda nito sa suot nitong business suit. Hindi ito mahilig mag-makeup noong lagi pa silang nagkakasama, pero ngayon, ang subtitle application ng mga kulay sa mukha nito ay nagdagdag ng sopistikasyon at pagiging elegante sa hitsura nito. Dalagang-dalaga na talaga ang kanyang kaibigan, at maraming lalaki sa conference hall ang nakakakita niyon. Halatang hindi mapakali si Gabby sa kanyang upuan. Sigurado siya, nagsisisi itong hindi nito ginawang formal para sa okasyon ang getup nito, na gaya ng dati ay ang mapag-rebelding jeans nitong kupas at dark t-shirt, ang mga silver accessories sa mga bisig at ang maliit na diamond stud sa isang tainga. Malamang na pinagsisisihan nitong hindi nito pinatrim ang malagong buhok nito. Mukha itong isang lalaking hindi na nag-mature kung itatabi sa dating kasintahan nito. At pakiramdam niya ay nakaganti na siya sa kanyang pinsan sa panggugulat nito sa kanya, kay Rourke nang matapos na ang presentasyon ng binata at nilalapitan na ng mga kalalakihan si Min at walang magawa ito. Nakarecover na siya, iyon ang dumaan sa isip ni Rourke habang nakikita niyang maayos nang nakikipag-usap sa mga bisita si Cassie. Katabi ang pinsan nito at iyong lalaking iyon na kung makagiri sa tabi nito ay parang hindi ito boss at sa halip ay bodyguard. Gusto niyang pagalitan ang kanyang sarili sa kanyang selosong attitude. Wala siyang karapatang maramdaman iyon ngayon. Sa katunayan, kung naging magkasintahan ang dalawa noong iniwan niya si Cassie, iyon ang nararapat para sa kanya.
dapat lang na maparusahan siya. Ngunit nang makita niyang muli ito ngayong umaga, malusog, maganda, at puno ng sigla, at waring hindi man lang dinadala ang bigat ng kanyang pagtanggi noong mga nakaraang taon, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi naman niya dapat maramdaman. Masaya siya na in all appearances, mukhang nakarecover na talaga ito, at mukhang nakapag-move on na ito sa kabila ng kanyang ginawa rito. Pero may kung anong pagnanasa sa kaibuturan ng kanyang puso ang naghahangad na sana ay may parte pa sa puso nito ang naghahangad na. Na ano? Bakit pa? Umasa man siya, ano ang maibibigay niya rito? Nagbuntong hininga siya, hindi niya napigilan. At napalingon sa kanya ang kanyang kapatid na katabi lamang niya. Para saan iyon, mahinang bulong nito. Pagkatapos ng presentation, naglapitan na ang marami na hinala niya ay hindi lamang sa kanyang mga invention interesado, kundi sa kapatid din niyang nagdalaga na talaga ng maganda. Umiling siya. Wala. Ha? Wala raw, hindi naniniwalang sabi nito. Ang ganda niya ano? Pumihit siya paharap sa palapit na sina Gaby para maiwasan ang pangungutya nito. Mahal siya ng kanyang kapatid. Pero hindi pa niya lubos na napapatawad ito sa pag-iwan kay Cassie. Kahit hanggang ngayon. At sa wakas, maghaharap na rin sila ng dalaga. Pinagmasdan niya ang paglapit nito at ng mga executives nito sa kinatatayuan nilang magkapatid. Pinagmasdan niya ang masiglang pagbati nito kay Min na parang isang matalik na kaibigan nito ang kanyang kapatid na napakatagal nang hindi nito nakita. Sa kaso nila, marahil ay tama lang. Totoong magkaibigan sila at talagang namiss nila ang isa't isa. Pinagmasdan niya ang unti-unting pag-aayos ni Cassie ng ekspresyon sa kanyang mukha upang magmukhang marespeto habang inihahanda ang sarili para batiin siya. Para itong isang hostess na sasalubungin ang kanyang mga panauhin. Obviously, iyon lang ang pakikitungong kaya nitong maibigay sa kanya. Hello, Rourke, Anito. Good presentation. Salamat, sagot niya. Ang ganda ng presentasyon mo, pare. Dati, paborito ko yung Stingray. Ngayon, yung Gatling Gun na. Saan mo kinukuha ang mga ideya mo? Ang Gatling Gun ang device na inilalagay sa pinto ng kotse at nag-i-emit ng electric shock kapag tinangkang buksan iyon ng kamay na hindi kinikilala ng fingerprint sensor. Nakalagay ang Gatling Gun sa ilalim ng handle ng pinto sa sakyan at ma-activate lamang kung nagtagumpay ang kung sinuman na ma-deactivate ang alarm sa anumang paraan. Of course, kung bibili ng Gatling Gun, kailangan ding bilhin ang fingerprint sensor. Ang dalawang produkto ay panlaban sa mga carnappers. Crime-infested na ang Manila, sagot niya. So dito ko nakuha ang idea para sa lahat ng inventions ko. Muli, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Cassie. Naramdaman niya ang matinding kagustuhan nitong umiwas ng tingin, but she stood her ground. At sa isang saglit, kahit isang saglit lang, hinayaan niyang mamuo ang sugat ng matinding pagkadismaya dahil sa pagkawala nito. Sa sumunod na saglit, hinayaan din niya ang puso niyang umasa. Na naunawaan nito ang buhay na pinili niya. Na maunawaan nito ang mga sandaling hindi siya maaaring manatili sa tabi nito kapag kailangan siya nito. At maunawaan nito kung mauna sa kanyang propesyon ang kanyang loyalty, ang buhay niya. Pero kapag may nangyari sa kanya, matitiis din kaya nito ang sakit na maidudulot ng kanyang pagkawala. Napalunok siya. Muli, natagpuan niya ang sarili niyang nakulong sa isang sulok ng hindi inaasahan at hindi siya makagalaw, hindi makagawa ng anuman kundi maramdaman lamang ang sakit. No, hindi niya kayang iparanas iyon sa dalaga. Hindi niya kayang sadyang saktan ito. Nakakuyom ang mga kamay na tumango siya sa mga ito at nagpaalam na siya. Kailangan kong pumunta sa isang lugar. Ano man ang kailangan kong malaman, makikinig siya para sa akin. Ano man ang kailangang pag-usapan, kaya niyang asikasuhin ito para sa akin, sabi niya patungkol sa kanyang kapatid. Magandang araw. Tinalikuran na niya ang mga ito. Pero Rourke, tawag sa kanya ni Gaby. Hindi na niya pinansin ito. Nagpatuloy siya sa paglakad palayo. Dahil alam niya, sa kanyang paglayo ay magiging mas ligtas si Cassie mula sa kasakiman ng kanyang puso. Sa isang saglit, inakala niyang nakuha na niya ito, hawak niya ito sa isang klase ng komunikasyon na hindi pangkaraniwan at nararamdaman niya ang mensaheng sinasabi nito sa titig na kanilang muling pinagsaluhan. Pero alam niyang nilabanan nito ang komunikasyong iyon, ang unawaang iyon na kanilang pinagsasaluhan at nawala ito sa kanyang hawak. Biglang-bigla, nagpapaalam na ito sa kanila at tumatalikod. At muli, lumalayo na naman ito sa kanya. Alam niya. Lumalayo na naman ito. Sa hindi may paliwanag na dahilan, batid niyang tinanggihan na naman siya nito. Ilang sandaling nanatiling nakatayo siya roon, natutulala at nalilito, bago niya naramdaman ang pagsalakay ng isang klase ng galit na matagal nang naghihintay na makaalpas. Excuse me, sabi niya sa mga kasama, sa kabinulungan si Brandon.
Ikaw na muna ang bahala rito. May gagawin lang ako. Okay. Sa opisina ko na mo kami puntahan. Pupunta kaming lahat doon sa loob ng ilang minuto. Okay. Nagmamadali siyang lumabas ng conference hall. Tahimik ang bagsak ng kanyang mga paa sa carpet sa koridor at nagpasalamat siyang manaka-naka lamang ang taong nasa labas dahil magagawa niyang makapagmadali ng hindi napipigilan ng kung sinong nangangailangan ng kanyang atensyon. Natanaw niya si Rourke ang halos makarating na ito sa elevator. Halos takbuhin na niya ang distansya mula sa nilikuan niyang kanto hanggang sa tabi nito noong pumapasok na ito sa elevator. Excuse me. Lumingon ito sa kanya na parang naistorbo sa malalim na pag-iisip at halatang nagulat nang makita siya nito. Cassie. Pero nagsasara na ang elevator doors at pinindot niya ang numero ng penthouse. Sumama ka sa akin, sabi niya rito. May dahilan ba sumama ako sa'yo? Natatakot ka bang sumama? Nangungutyang wika niya rito habang sinusulyapan niya ito nang nakaangat ang isang kilay. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing hindi nararapat sa'yo. Ang penthouse ay 3 palapag lamang ang taas. Nasa administration floor na sila na matatagpuan sa 17 palapag. Tense siyang naghintay na magprotesta ito, na magsalita ito. Pero pagkatapos nitong titigan siya, nagbuntong hininga ito na parang sumusuko, saka tumingin sa harap at nanahimik. Ganoon din ang kanyang ginawa. Pero ngayong nasundan na niya ang impulsive na dikta ng kanyang isip, bigla ay sinalakay siya ng kaba, ng pag-aalinlangan. Bigla ay hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Ang alam lang niya, hawak pa niya ang kanyang galit. At kailangan niyang makausap ito. Kailangang mayroon siyang gawin bago sumabog iyon. Bumukas ang mga pinto ng elevator sa mga nakasarang pinto ng penthouse. Lumabas siya at sumunod ito sa kanya. Saka siya lumapit sa pinto at tinipa ang panel ng alarm system. Ginagamit niya ang penthouse bilang pangalawang tirahan kapag inaabot siya ng gabi sa pagtatrabaho at pagod na para bumiyahe papauwi. Kaya lang naman siya nagpipilit umuwi sa bahay ay para may makasama ang kanyang mommy. Bumukas ang mga pinto. Pumasok siya at hindi na niya kailangan pang lumingon para malaman niyang sinusundan siya ni Rourke. Ganoon ang epekto niya sa kanya. Ramdam niya ang presensya nito kahit hindi niya ito nakikita. Nakarating siya sa sala ng penthouse at dumiretso sa bar. Drink? Pasensya na, pero hindi ako umiinom ng alak. Lumingon siya rito. Kahit kailan, sagot nito. Nagsalin siya sa rock glass ng unang alak na nahagilap niya sa wine cabinet. Nagkataon na brandy iyon. Ayos lang dahil bigla siyang nakaramdam ng lamig. Naging boyfriend kita pero ni hindi ko alam yan, sabi niya habang humaharap siya rito. Nakatingin lamang ito sa kanya, hindi umiimik. Sumimsim siya ng alak. Napangiwi siya nang maramdaman niya ang pait at init na naglakbay mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang lalamunan, pabagsak sa kanyang tiyan. Para siyang sinipa, nabawasan ang kanyang kaba. Mas lumakas ang kanyang loob. 3 taon, sabi niya. Uminom uli siya at inubos ang alak, saka ibinaba niya ang baso sa ibabaw ng bar at lumapit siya rito. At isipin ng iba na nakapag-move on na ako sa buhay ko. Nagbuntong hininga ito. Ano ang gusto mong gawin ko para matulungan kita? Tanong nito sa marahang tinig. Magpakasama ka. Mag-move on ka. Huwag ka nang bumalik sa bahay namin. Humanap ka ng girlfriend, magpakasal ka. Pero huwag mong ipakitang mahal mo pa rin ako. Na parang may pakialam ka pa rin. Sa halip na itanggi nito ang kanyang mga sinabi, ilang sandaling tinitigan lang siya nito, pagkatapos ay nag-iwas ito ng tingin. At lalo niya itong kinamuhian dahil doon. Lumapit siya rito at sinampal niya ito, malakas na malakas. Pero hindi pa sapat iyon para mabawasan ang kanyang galit. Hindi sapat na sumakit ang kanyang kamay sa kanyang ginawa at halos pumuno sa buong sala ang malakas na ingay ng lagitik ng kanyang palad sa pisngi nito. Hindi sapat na nakikita niya ngayon ang maputlang bakas ng kanyang kamay sa namumulang mukha nito. Kulang pa iyon para maibsan ang kanyang galit. Iniangat niya ang mga nakakuyom na kamay at binayo niya ang dibdib nito. Pero kasabay niyon ay narinig niya ang kanyang sariling hagulhol at naramdaman niya ang paglandas ng mabibigat na mga butil ng luha sa kanyang nag-iinit na mga pisngi. Kasabay ng galit niya rito ay ang galit din sa kanyang sarili, dahil hindi niya magawang maitago ang kanyang kahinaan kahit sa sandaling ipinakikita na niya rito ang kanyang pagkamuhi. Ang kahabag-habag mo, sigaw niya rito ng sigaw niya sa kanyang sarili. Ipokrito ka at walang hiya. Wala kang kwenta at wala kang awa. Hanggang ngayon, sinasaktan mo pa rin ako. Cassie. Huwag mong sabihin ang pangalan ko. Galit ako sa'yo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Hindi mo karapat-dapat banggitin ang pangalan ko. Cassie. Sabi ko sa'yo.
Pero umabot at humawak sa kanya ang mga kamay nito at nahila siya sa katawan nito. Sa pag-angat ng kanyang mukha ay sinalubong ng mga labi nito ang kanyang mga labing nakaawang. Namalayan na lamang niyang mainit na sinisiil siya nito ng halik. Pero sa halip naman laban siya, sa sandaling nakabawi siya sa pagkabigla ay gutom na tinugon niya ang halik nito. Umangat ang kanyang mga kamay para pumalibot sa liig nito at lumambitin pa siya, kasabay ng pagsakop ng mga bisig nito sa kanyang nangangatal na katawan. Ang maalat na lasa ng kanyang luha ay sabay nilang nalasahan. Pero hindi naging sapat na dahilan iyon para magbalik siya sa kanyang katinuan. Ang mahalikan at mayakap siya nito ay isang lihim na pagkagutom na kanyang pilit na iwinawaksi sa kanyang katawan sa mga nagdaang taon. Sa kabila ng kanyang panlalaban, hindi niya lubusang naitaboy ang kanyang pagnanasa na maramdaman ang pagmamahal nito, ang paghahanap nito sa kanya. Kahit kailan, hindi niya naranasang maramdaman ang pag-iimbot na ito ng kanyang katawan at kaluluwa sa ibang lalaki. Isa itong pagkadismaya na hindi maibsan at isang pagnanasa na hindi matutupad. Kumawala ang kanyang mga labi sa makapugto hiningang halik nila para helpless na magprotesta. Bakit ikaw? Bakit ikaw pa? Cassie. Sana hindi na lang kita nakilala. At niyakap siya nito ng mahigpit noong itinuloy niya ang pagluha niya sa dibdib nito. Matapos ang mahigit ilang minuto bago niya muling nabawi ang kontrol sa kanyang diwa. Pakiramdam niya, siya na ang pinaka-foolish na babae sa buong mundo dahil sa ginawa niya. Bigla ay hindi siya makapag-angat ng tingin dahil sa kahihiyan. Ngayon, alam na niya ang lahat, kung dati siguro ay nagtataka at nagtatanong ito, ngayon ay alam na nito kung gaano pa rin siya kahina. Iyon ay dahil lang pinayagan niyang makahulagpos ang kanyang damdamin. Bakit ba mula noong makilala niya ito ay lagi na lang siyang ipinagkakanulo ng kanyang nararamdaman? Naaasiwa at nag-aalangan, dahan-dahang itinulak niya ito sa dibdib nito. Nakaharang ang isang kamay sa kanyang mukha, tinalikuran niya ito at nilapitan ang tissue box na nakapatong sa mesa. Humila siya ng mga tissue paper na maipampapahid niya sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng matinding pagkailang dahil alam niyang mukhang gusgusin na siya. Malamang na kumakalat na ang maskara niya sa kanyang mukha at ang kanyang maayos na buhok kanina ay wala na sa lugar. Malamang na nabura na ng mga labi nito ang kanyang lipstick. Sinundan niya ito para mabigyan niya ng justification ang galit na nararamdaman niya. Pero sa halip, lalong pinagmukha niyang tanga ang kanyang sarili. Ano ang ginawa niya? Cassie. Hayaan mo na lang ako, Rourke. Hindi ko sinasadya. Pinutol niya ng mapait na tawa niya ang pagtakas na naman nito sa responsibilidad. Huwag mo nang gawing mas miserable pa ang buhay ko kaysa dati sa pamamagitan ng muling pag-iwas sa ginawa mo. Ayoko nang tumanggap ng mga excuses mo o ng kahit ano mula sa'yo. Ang ibig kong sabihin, hindi ko sinadyang saktan ka nitong mga nakaraang taon, Cassie. At hinding-hindi ko na ulitin iyon. Pwede ba, galit niyang asik rito? Huwag kang mangako nang hindi mo naman kayang tuparin. At iyon ang problema, hindi ba? Hindi ako makapagbigay ng kahit anong pangako, sabi nito sa tinig na puno ng sakit. Napapikit siya. O hindi siya maaaring maging mahina ulit. Hindi niya gustong magmakaawa. Iyon ang huling bagay na ipinangako niya sa sarili niyang hindi na niya kailanman gagawin. Noong pumihit siya para humarap dito ay alam niyang talo na siya. Natalo siya ng kahinaan ng kanyang puso. Kaya lang, wala na siya. Nang gabing iyon ay kasama ni Gaby sina Min at Cassie, pero walang nagsasaya sa kanila. Noong hinanap niya ang pinsan pagkatapos ng meeting sa opisina ni Brandon, kung saan pinag-usapan ang tungkol sa gagawing kontrata para sa pagbili ng mga copyrights ng mga inventions mula sa 3 inventor ay hindi niya mahanap ito. Natagpuan niya ito sa penthouse noong lasing na sumagot ito sa tawag niya sa cellphone. Nagpatulong siya kay Min na pagyamanin ito bago iuwi sa mommy nito para hindi mag-alala ng labis ang kanyang tita. Para kay Cassie. At dahil alam niyang may hinala itong may kinalaman ang kapatid nito sa nangyari sa kaibigan nito. Agad na sumang-ayon ito. Ano ba nang nangyayari sa pinsan kong iyan? Alalang-alalang tanong niya habang nagpapabalik-balik siya sa ibaba ng kama kung saan nakahiga at pinupunasan ni Min ang kanyang pinsan. Hindi ko pa siya nakitang ganito kailanman. Sa palagay ko, halata naman, sabi ni Min. Ang alin? Mahal pa rin niya ang kuya ko. Napaungol siya. Akala ko okay na kaninang umaga. Akala ko nakakayanan na niya. Masama ang tinging ipinukol ito sa kanya. Ano? Naiiling na nag-iwas ito ng tingin. Parehong-pareho kayo ni kuya. Pare-pareho kayong hindi marunong magpaira ng puso. Ibinuka niya ang bibig para magsalita. Pero sa kanyang karanasan, hindi pa siya nananalo sa kahit anong argumento niya sa babae. Kaya bago siya putukan uli ng lahat ng ito, pinili na lamang niyang manahimik.
Sa mga sumunod na araw ay nahirapan si Cassie na ibalik ang kanyang sarili sa dati. Papasok siya sa trabaho at uuwi nang wala na ang dating sigasig na ipinapakita niya. Marami ang agad na nakahalata sa kanya at nag-alala, pero walang nagtatanong dahil kasabay ng drive ay nawala rin sa kanya ang init. Hindi siya pala kaibigan o kaya ay palakwento ng mga araw na iyon at mag-i-exert lamang siya ng effort sa bahay para hindi mag-alala sa kanya ang kanyang mommy. Pero ina niya ito at hindi maaaring hindi makahalata ito sa nangyayari sa kanya. Tinanong siya nito isang umagang gumising siyang mugto ang kanyang mga mata. Anak, hindi ako tautauhan dito sa bahay. Huwag mo akong gawing isang walang kwentang ina. Ano ang problema? Sabihin mo sa akin. Baka matulungan kita. Hindi na niya kinaya. Bumagsak siya sa mga bisig ng kanyang ina at tuluyang napaiyak. Pagkatapos niyang umiyak, sinabi niya ritong ang problema niya ay ang kanyang puso. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Rourke, Mommy. Mahal ko pa rin siya. At hindi ko kayang pigilin ang nararamdaman ko. Nakapag-usap na ba uli kayo? Tumango siya. Binili ng kumpanya ang rights sa ilan sa mga inventions niya. Nakita ko siya last week sa presentation. Ikinuwento niya rito ang nangyari sa penthouse at ang lahat-lahat ng mga nangyari sa nagdaang 3 taon. Hindi ko siya makalimutan dahil alam kong hindi pa rin niya ako nakakalimutan. At hindi ko siya mapatawad dahil ayaw pa rin niya akong patahimikin. Ano ba talaga ang gusto mo, Cassie? Gusto mo bang ituloy ninyo ang relasyon niyo? O gusto mo ba siyang kalimutan na ng tuluyan? Napatingin siya rito. Mommy, may pagpipilian pa ba talaga ako? Kung gusto kong ituloy namin ang relasyon namin, siya ang may ayaw. Nasaan naman ang pride ko? Ang huling beses na magkasama kami, halos nagmakaawa na ako. At alam niya iyon. Tinakasan niya ako. Kung tungkol naman sa paglimot sa kanya, hindi ba't iyon na nga ang pinagmulan ng problema ko? Hindi ko siya makalimutan kahit gusto ko. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata para maiwasang maiyak muli. Pakiramdam ko, ako na ang pinakameserableng babae sa mundo. Sana naging bobo na lang ako para hindi ko na ito iniisip ng ganito kabigat. Marami namang ibang lalaki, maghahanap na lang ako ng iba para sumaya ako. Maghahanap na lang ako ng ipampapalit sa kanya. Pero hindi ka nga boba, natatawang sabi nito, kaya alam mong hindi mo pwedeng lokohin ang sarili mo at hindi matatakpan ng ibang lalaki ang pagkakamali mong umibig sa isang lalaking iba ang priority. Mommy, hindi ang puso ang unang priority ni Rourke, kundi ang kanyang isip. Isa siyang henyo. Mas mahal niya ang kanyang mga imbensyon kaysa sa anuman. Talaga bang naniniwala ka dyan? Nagtataka siyang tumingin dito. Mommy, 3 taon akong naisantabi habang inuuna niya at binibigyan ng unang pagmamahal ang kanyang trabaho. Nakita mo siya kasama ang kanyang pamilya. Alam mo kung ano ang nangyari sa kanyang ina. Nakita mo kung anong klaseng mga imbensyon ang ginagawa niya. Sa tingin mo ba, isip lang ang nagtutulak kay Rourke para gawin ang lahat ng iyon? Mommy, kinakampihan mo ba ang lalaking umaapi sa iyong nag-iisang dalaga? Nalilitong tanong niya rito. Hindi niya maintindihan kung bakit ipinaunawa nito sa kanya ang isang bagay na 3 taon na ring pilit niya inuunawa pero hindi pa rin maintindihan. Marahang umiling ito. Hindi, Cassie. Pero may mas malalim pang kwento rito kaysa sa nakikita mo. Hindi ka maaaring manalo sa isang kompetisyon kung hindi mo alam kung sino talaga ang kalaban mo. Ano? Lalong nalitong tanong niya. Hindi si Rourke ang kalaban mo, marahang sabi nito, kundi ang kanyang puso mismo. Si Min ang unang-unang hinanap ni Cassie pagkatapos niyang makausap ang kanyang mommy. Tinawagan niya ito at nakipagtagpo siya rito sa isang lugar pagkapos ng trabaho. May sinabi si mommy tungkol kay Rourke na nagpapaalala sa akin ng sinabi mo sa akin noon. Sabi niya sa kaibigan noong magkaharap na sila sa mesa sa isang restaurant. At gusto kong malaman sa iyo ang totoo. Asiwang tumingin ito sa kanya. Tungkol saan? Naalala mo noong naaksidente si Dad, nasa ospital tayo at hindi mo mahagilap ang kuya mo. Saan nga ba siya eksaktong naroon noong gabing iyon? Di ba, sabi mo, nasa kanyang trabaho siya? Tumango ito. Yes. Kapag may kailangan siyang gawing importante, patay ang kanyang cellphone. Sabi mo noon, may kailangan akong unawain tungkol sa kuya mo. Ano yon? Hindi ko na nagawang itanong sa iyo noon kung ano ang ibig mong sabihin. Ngayon ko kailangang malaman, Min. Lalong naging asiwa ang tingin nito. Cassie, hindi lang ang agency ang responsibilidad niya, hindi ba? Hindi rin lang din ang mga inventions niya. Hindi lang siya sa business ng pamilya niyo nagtatrabaho. May iba pa. Kinagat nito ang ibabang labi nito. At sapat na ang sagot na iyon para sa kanya. Napabuntong hininga siya. Sa kanyang dibdib,
unti-unting kumawala ang nakatagong tensyon na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam at nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nagluwag ang kanyang dibdib. Umaliwalas ang kanyang tingin sa hinaharap. Bakit hindi niya agad sinabi, wika niya? Ano nang sinabi ni tita, tanong nito. Sabi niya, si Rourke ay isang sundalo, tulad ng kanyang ama, pero sa ibang paraan. Alam kong hindi siya aktibo sa militar. Kung ganoon, dapat may ibang bagay na laging naglalagay sa buhay niya sa panganib. Kinakabahang lumibot ang tingin nito sa paligid bago nagbalik ang mga iyon sa kanya. Natatakot siyang masaktan ka kapag may nangyari sa kanya. Napalunok siya. Sira ang kuya mo kung akala niya ay mas gugustuhin ko ang buhay na ganito na hindi siya kasama kaysa kasama siya sa mga sasandaling oras na maibibigay niya pero masaya. Sira siya talaga. Iyon din ang madalas kong sabihin sa kanya. Ikinurap-kurap niya ang kanyang mga matang nag-iinit. Nasaan siya ngayon? Nasa panibagong assignment. Ilang araw din siyang nagkulong sa kwarto niya pagkatapos noong araw ng exhibit. Hindi siya makapaglasing tulad mo dahil anumang oras ay maaaring tawagan siya. Hindi siya pwedeng malasing ng tuluyan. Nakadama siya ng matinding pagnanasa na naroon siya sa alinmang bahay na uwian ng binata pagkatapos nitong gampanan ang kung anumang sikretong misyon na ginagawa nito para ipagluto, paliguan, alagaan at mahalin ito. Naalala niya ang mga gabing nahuhuli niya ang sasakyan nito sa labas ng bahay at alam niyang siya ang kailangan nito sa bawat sandaling kailangan nito ng pagkalinga ng isang nagmamahal. Nakadama siya ng ibang klase ng galit ng mga sandaling iyon para dito. Sira talaga ang Rourke na iyon. Paano nito nagawang matiis ang damdamin nito ng ganito katagal? Halos pinapatay na siya nito. Paano nito naisip na ito lamang ang may karapatang magdesisyon tungkol sa kanilang dalawa? Hindi ba at may karapatan din siyang pumili kung ano ang gagawin niya? Pipiliin niyang makasama siya sa lahat ng oras at walang pag-aalinlangan dahil mahal na mahal niya ito. Pwede bang sabihan mo ako kapag nakabalik na siya? Yes naman, sabi nitong walang kagatul-gatol. May relief sa nakangiting mukha nito ng mga sandaling iyon. Ikaw pa? Sabay silang tumawa. Nagbalik ang dating sigla ni Cassie sa trabaho at sa pakikitungo niya sa mga katrabaho at mga kasama sa bahay ngayong alam na niya kung ano ang kanyang gagawin. Ang hinihintay na lamang niya ay ang pagbabalik ni Rourke para masimulan na niya ang kanyang mga balak. And this time, hindi na makakatanggi o makakapagdahilan ito na para sa kanya rin ang ginagawa nito. Hindi na niya patatakasin ito sa mga responsibilidad nito sa kanilang dalawa. Dahil kahit ano pang tanggi ang gawin nito, hindi nito matatakasang may namamagitan sa kanila. Hindi na nila pwedeng itago iyon sa ilang pagkakataong magkasama sila. Hindi nila pwedeng itatwa ang kanilang mga damdamin. Mula noong makapag-usap sila ni Maine, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganoong kapayapaan. Mula yata noong namatay ang kanyang daddy at nag-break sila ni Rourke, ay hindi na niya naramdaman ang totoong ibig sabihin ng salitang relaxation. Namumuhay siya sa kasinungalingan, pilit ipinapakita sa mundo na maayos ang lahat, kahit na sa katotohanan, hindi naman. Para hindi siya masyadong mag-isip sa gabi at magulo pa ang kanyang mga plano, sinimulan niyang maglalalabas uli, kasama ang mga dating kaibigan niya, iniwasan muna niya si Maine. Natatakot siyang may magulo pa sa kanyang isip. Pinakamabuting si Rourke muna ang kanyang makausap the soonest na magbalik ito mula sa assignment na tinutukoy ng kapatid nito. Kailangang magkalinawan muna sila bago ang lahat. Samantala, maghihintay siya at aasa na sa pagbalik nito ay makakamit na rin nila sa wakas ang kaligayahan na noon pa nila dapat nakuha. Sa isa sa mga lakad na iyon sa isang club na dati na nilang pinupuntahan ng kanyang mga kaibigan, dinukot siya ng mga taong hindi niya nakikilala. Tila nakabara ang puso ni Rourke sa kanyang lalamunan nang buksan niya ang pinto ng opisina ng kanyang papa para pumasok sa loob. Pagkakita niya sa luha ang mukha ng ginang na nakaupo sa isang armchair ay napasugod siya rito. Tita! Rourke, kinailangan niyang hilahin siya mula sa upuan upang mayakap siya. Sa nangangatal na katawan nito ay naramdaman niya ang kaparis na takot na nararamdaman din niya ng mga sandaling iyon. At nag-aalala silang dalawa para sa iisang taong kapwa nila mahal, si Cassie. Noong gabing iyon, dinukot siya sa harap ng bar na madalas niyang puntahan bago siya naging Chief Executive Officer ng kumpanya ng kanyang ama. May mga nakakita sa mga pangyayari at sinubukang sundan ang kotse. But they lost it, ang sabi ng mga sumunod, na wala ang sasakyan sa General Direction ng Tarlac. Tinatawagan na nila ang pulis bago nila sinimulang sundan ang misteryosong sasakyan at sa pakikipagtulungan ng mga pulis sa Tarlac, na trace ang naturang sasakyan. Kaya lang ay natagpuan iyong abandonado sa likuran ng isang warehouse at wala na roon ang dalaga o ang mga kidnappers nito. Lahat ng developments ay sinabi sa kanya ng kanyang papa sa tawag nito sa kanyang cellphone.
Ginising siya ng tunog ng telepono mula sa malalim na pagkakatulog kaninang umaga. Noong mabanggit ang pangalan ni Cassie, sa kabila na kulang sa 2 oras na pagkakatulog ay nawalang parang bula ang kanyang antok. Rourke, tulungan mo ang anak ko. Nasa panganib ang anak ko, humahagulhol na iyak ng mommy ni Cassie sa kanya. Baka kung mapaano siya. Nagtagpo ang kanilang mamata ng kanyang daddy sa likod ng kanyang tita Olive. Nakatiimbagang ito. Napansin din niya si Carol, ang ampo ng kanyang tita, sa isang sulok at tahimik na umiiyak. Huwag kang mag-alala, tita. Gagawin ko ho ang lahat para mabawi natin si Cassie, pangako niya rito. Mommy, halika na, himok ni Carol dito. Umuwi na tayo para makapapahinga ka. Baka bumagsak ka na niyan. Nangako na si Rourke. Diba, Rourke, ililigtas mo na si ate. Yes, tama si Carol, tita. Marahang inilayo niya ang matanda mula sa mahigpit na pagkakayakap nito sa kanya. Kailangan niyong magpahinga. Tumangutango ang kanyang tita. Alam na ng mga pulis ang lahat, pero hindi ako matatahimik kung hindi ka tutulong, Rourke. Maghihintay ako sa bahay. Kayo na ang bahala sa lahat, Ruel. Binalingan nito ang kanyang papa. Dahil hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Kung buhay pa sana si Virgil, Diyos ko. Nayakap ni Carol ang inainahan nang magsimula na naman itong humagulhol. Tama na po. Hindi makakatulong kay ate ang panghihina ng loob niyo. Kailangan niyong magpakatatag para sa kanya. Kitang-kita ang pagpupursigi ng kanyang tita na mapakalma ang sarili sa mga sumunod na sandali. Magkasabay na awa at paghanga ang naramdaman niya para dito. Yes, tama kayo. Hihintayin ko si Cassie sa bahay. Aasahan ko ang pagtupad mo sa pangako mo, Rourke. Yes, tita. Nagtagpo ang kanilang mga mata at alam niyang nabasa nito sa kanyang mga mata ang hindi niya nagawang maisaboses. Natuto pa rin niya ang pangako niya rito kahit buhay pa niya ang kapalit. Pagkatapos ng isang marahang pagtango, pumihit ito patungo sa pinto na nangangatal ang mga labi. Papa, sabi niya nang sila na lamang ang naroon. Ano na masasabi niyo? Maaari lang tayong magplano batay sa malinaw na ebidensya. Posibleng ito ay isang kidnap for ransom. Mayaman sina Cassie. O kaya ano? O kaya may isang taong may personal na interes sa pagkawala niya. 2 tao ang pumasok sa kanyang isip. Si Gaby at si Carol. Pero kilala na niya ang 2 taong ito. Wala sa personality ni Gaby ang manakit kahit ng langgam habang si Carol. Si Carol ay bumuo ng sarili niyang buhay sa rancho ng kanilang pamilya. Masipag ito, matalino at nasa tamang lugar ang puso. Mahal nito ang pamilyang umampon dito at itinuturing nitong tunay na ina ang kanyang tita Olive at parang tunay na kapatid si Cassie. Hindi nito iisiping saktan ang 2. Pero mayroon pa siyang ibang hinala. Kailangan niyang makausap si Gaby. Dad, makikipag-ugnayan ako sa pamamagitan ng telepono. Pakisabi kay Min, hanapin nila ang records tungkol doon sa nanghaharas sa kanya na bilhin ang rights sa mga inventions ko. Sandaling natigilan ito. Sa tingin mo, kung nagkaroon na ng leak ng impormasyon na sa Elizalde ko ipinagbibili ang mga karapatan, maaaring posible ito. Hindi pa napipirmahan ang mga kontrata. My God, all right. Tatawagan ko na si Min. Nagmamadali siyang lumabas na ng opisina. At saka pumunta siya sa bahay ni Gaby. Sir, hindi kayo pwedeng pumasok dyan. Naku, sir, mapapagalitan ako ni Sir Gaby. Hindi pinansin ni Rourke ang takot na pagpigil sa kanya ng katulong. Dire-diretso siya sa hallway patungo sa mga kwarto ng bahay. Alam niya ng eksakto kung saan ang silid-tulugan ni Gaby. Nakarating na siya sa bahay na ito ng ilang beses noong magkasintahan pa ang lalaki at ang kanyang kapatid. Nakarating siya sa pinto ng kwartong kanyang hinahanap. Pinihit niya ang seradura at bumukas ang pinto. Madilim sa loob kaya diniretso niya ang mga bintana. Nakita niya ang kanyang pakay sa higaan, tulog na tulog. Hinawi niya ang makakapal na mga kortina bago siya lumapit sa kama at pinitserahan ang robang suot ni Gaby. Ginigising niya ang lalaki hanggang sa magising ito. Utang na. Sinong? Rourke, ano ginagawa mo dito? Ibinagsak niya ito sa higaan at naghintay siyang makabawi ito sa pagkabigla at ang mga mata nito sa pagkasilaw sa liwanag. Hindi niya pinansin ang sunod-sunod na murang lumabas sa bibig nito habang ginagawa nito iyon. Pagkatapos ay bumagsak ito sa mga unan at tumingin sa kanya. Ano ito? Bakit ka narito? May problema ba? Galit na tanong nito. Halatang nabigla siya mula sa pagkakatulog. Kagabi, dinukot si Cassie sa bar na paborito niyang puntahan. Sandaling natigagal ito. Namutla ito at lumatay ang disbelief at matinding pag-aalala sa mukha nito. Si Cassie.
Yes. Gusto kong malaman kung nakapaglabas na kayo ng kahit anong pronouncement na sa Elizalde ko, ipinagbibili ang rights sa mga inventions ko. Ilang sandaling halatang pinilit nitong bumawi sa shock bago sumagot ito. Let's see, ang alam ko, wala pa. Wala pang announcements. Pero walang dahilan para gawin iyon agad. It was not public bidding, di ba? Hindi responsibilidad ng kumpanya na maglabas ng ganyang klase ng balita unless it's newsworthy. Pero kung ganoon, hindi kami kundi newspapers ang interesado at sila ang gagawa ng documentary. May hinala ako na ang ibang interesado sa inventions ko ang dumukot kay Cassie. Humawak ito sa noo nito, saka anyong natatakot na nagtanong. Sila ba ay napakapanganib na mga tao? Hindi niya sinagot ito. Sa halip ay tumalikod na siya rito, kailangan ko na umalis. Sandali lang Rourke, sasama ako. Nagkukumahog ito sa pagbangon at paghubad ng roba nito. Sa ilalim ng roba, suot nito ang damit na alam niyang suot nito kagabi. Hinagilap nito ang mga nakakalat na sapatos sa sahig. Napatitig siya rito. Ano bang ginagawa mo? Kung iiwan mo ako rito, sasama ako. Hahanapin mo si Cassie. Sasama ako, tutulungan kita. Hindi ako matatahimik ng nakatanga lamang rito. Kumunot ang kanyang noo. What? Tumigil ito sa harap niya ng makapagsapatos na ito. Tara na. Hindi pa rin siya tuminag. Rourke, tara na. Baka kung ano na nang ginagawa nila sa pinsan ko. Baka umiiyak na siya sa takot. Kawawa naman siya. Huwag mo sabihin yan, hindi natin pwedeng isipin yon, sabi niya habang pinipilit niyang hagilapin ang lahat ng semblance ng training na mayroon siya para gawin ang lahat ng kailangan niyang gawin para mailigtas ang babaeng kanyang pinakamamahal. Pero sa harap mismo ni Gaby, unti-unting nagbagsakan ang lahat ng mga iyon. Hanggang sa helpless na siyang tumingin dito. Gab, kapag may nangyari sa pinsan mo, hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko. May simpatya sa mukhang nagbuntong hininga ito. Sa kanito, hinawakan ang kanyang kamay at hinila na siya nito palabas ng kwarto. Kagabi, nasa isang cozy bar si Cassie at nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan nang maisipan niyang magtungo sa restroom. Pero pagkalabas niya mula roon ay may tumutok ng baril sa kanyang likod at bago siya makaisip ng paraan para makatawag ng pansin sa mga taong within shouting distance lang naman. Sa dulo ng makipot na hallway ay natakpan na ang kanyang bibig ng panyong may gamot pampatulog. Hindi niya alam kung gaano katagal na nakatulog siya. Nagising na lamang siya sa amagin at masikip na compartment na iyon ng isang umaandar na sasakyan. Hindi niya alam kung anong oras na dahil nakatali ang kanyang mga bisig sa kanyang likod at hindi niya makita ang kanyang relo. Gumawa siya ng ingay sa pamamagitan ng pagsipa sa bakal na hood ng compartment. Pero pagkatapos ng ilang sandali ay tumigil ang sasakyan at binuksan ang hood para muli ay paamuyin siya ng pampatulog. Ang kulit nito, narinig niyang sabi ng isang lalaki sa kasama nito habang nilalabanan niya ang malakas na hatak ng antok. Yayaman iyong nagpakidnap kung hindi tayo papalpak. Kaya hindi tayo pwedeng pumalpak. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng camper shell ng isang pickup truck. At sobrang higpit ang kanyang pagkakatali. Hindi siya makakilos. Sa mga sandaling inaalog siya sa loob ng camper shell, pilit na kinokontrol niya ang takot. Hindi ito random na pagkidnap lang sa isang taong mayaman, kundi talagang siya ang ipinadukot ng isang taong kakilala niya. Iniiwasan niyang magtungo sa posibilidad na maaaring mapahamak siya at hindi na makabalik pa sa kanyang pamilya. Tumanggi siyang matakot ng ganoon kadali. Takot siyang matakot at panghinaan ng loob. Kaya ang mga iniiwasan niyang gawin ng mga nagdaang araw ay ginawa ni kagabi. Nag-isip siya. Kung hindi kidnap for ransom ito, kung ganoon, sino ang may gustong dumukot sa kanya? Sino ang naisaktan siya? Kung ang kumpanya ang dahilan, iisa lang ang pwedeng mag-isip na ipakidnap siya para sa kanyang posisyon, si Gaby. Maliban na lang kung mas pipiliin niyang kainin ang sariling kamay kaysa akusahan siya ng ganitong bagay. Hindi lang niya pinsan ang lalaki, kaibigan pa niya at para na ring kapatid. Hindi siya sasaktan nito sa ganitong paraan. Pero wala na siyang ibang maisip. Wala siyang maisip na ibang tao na yayaman kung kikidnapin siya at hindi siya pupuntahan roon. Si Carol. Nalilito at naiiyak na inisip niya ang posibilidad. Pero sa buong panahong nakasama niyang lumaki ang babae, hindi niya nakitaan ito ng masamang pag-ugali kahit kailan. Hindi niya gustong isiping may interes ito sa pera dahil hindi rin naman materialistic ito. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Bakit nangyayari ito sa kanya ngayon? Nilunok niya ang hysterical na hagulhol na gustong umalpas sa kanyang bibig. Naisip niya ang kanyang mommy at nakadama siya ng pag-aalala sa kalagayan nito habang nag-aalala ito sa kanya. At inisip niya si Rourke. Kapag nalaman ni Rourke na nasa kapahamakan siya, sigurado siyang ililigtas siya nito.
Wala siyang ibang kailangang gawin kundi ang magtiis at maghintay sa pagdating nito. At iyon lang, kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit nagawa niyang maging mahinahon ng gabing iyon at makapag-isip ng mabuti. Ang katahimikan ay tumulong sa kanya na makapag-isip ng maayos sa oras ng pangangailangan. Ibinaba siya ng pick-up at nagkunwari siyang natutulog pa rin noong ipinasok siya ng mga ito sa loob ng isang bahay at inihiga sa isang higaan. Sa pag-uusap ng dalawang lalaki habang kinakalagan siya ng tali, mas marami pa siyang nalaman. Hindi pa ba tayo tatawag? Hindi pa. Hihintayin muna natin ang go signal ni boss. Hindi pa yata makapagdesisyon yung nag-utos ng pagdukot dito kung isa sa uli pa o hindi na. Ang bayad, nag-aalin lang ang tanong ng isa. Sira! Papayag ba si boss ng walang bayad? Lumabas ng kwarto ang mga ito at inilock ang pinto. Naiwan siyang nanalamig ang mga kalamnan sa takot. Baka hindi na siya isa uli. May ibig sabihin iyon. May balak na ipapatay siya ng nagpadukot sa kanya. Muli ay naisip niya ang kanyang mommy. No, hindi posibleng may mangyaring masama sa kanya na hindi na siya maibalik dito. Halos hindi pa siya nakaka-recover mula sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi pwedeng pati ang anak nito ay makuha rito sa ganito pang paraan. Kung para lang sa kanya, sisikapin niyang protektahan ang sarili. Alam niyang sa kabila ng kayamanan ng kanilang pamilya, siya lang ang pinakamahalaga rito. Wala dapat mangyaring masama sa kanya. Ano ang gagawin niya para makatakas siya? Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid ng maliit na kwarto at napansin niya ang mataas na bintanang may kurtina. Masyadong mataas iyon para makasilik siya, masyado ring maliit para magkasya siya roon at mairehas pa. Kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Bumalik sa pinto ang kanyang mga mata. Hindi siya makakalabas sa bintana kundi sa nakalock na pinto. Kailangang mautakan niya ang mga nagbabantay sa likod niyon para makatakas siya. Hiniling niyang sana ay dala niya ang kanyang cellphone, pero hindi niya makita ang bag na dinala niya kagabi. Tumayo siya mula sa kama at maingat na lumapit sa pinto at idinikit niya roon ang kanyang tainga. Sa labas kasi ay may naulinigan pa rin siyang mga nag-uusap. Alagaan niyong mabuti yan dahil hindi pa sinasabi ni boss kung ano ang balak niya para dyan. Maghintay kayo ng tawag. Pare naman, parang hindi kami sanay sa ganito. Alam na namin ang gagawin. Gago. Paalala ko lang, huwag kayong iinom. Nawawala kayo sa salida kapag napainom. Walang problema, hindi kami iinom. Nagkwentuhan pa ang mga ito tungkol sa iba pang mga bagay. Pero nang umalis iyong lalaking nagpaalala tungkol sa pag-inom ng alak, ay nagtawanan ang dalawang lalaking naiwan. Gagong yon. Manduhan ba tayo samantalang hindi na nga siya ang boss, hindi pa siya ang naghirap? Buksan mo na yan, pare. Uhaw na ako. Isa lang to, tamang-tama lang para maalis ang hangover kagabi. Bah, ayoko ring malasing. Yung babae. Tulog na tulog naman, kita mo. Sa kapag nagising yon, kahit magsisisigaw pa siya, walang makakarinig sa kanya rito. Nasa dulo tayo ng palayan at base sa tunog at kalansing ng mga bote, nagsimula nang uminom ang mga kidnappers. Tarlac. Narinig ni Rourke na bulalas ni Gaby sa kanyang tabi habang minamaneho niya ang kanyang 4-wheel drive na sasakyan. Pupunta tayo sa Tarlac nang tayo lang. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang laki-laki ng Tarlac, saan natin hahanapin doon si Cassie? Nagbuntong hininga siya. Nagsisisi siya ngayon na pinayagan niya itong sumama. Inabot niya ang kanyang cellphone at tumawag siya sa kanyang papa gamit ang loudspeaker. Wala pang bagong ibinalita ang kanyang papa. Hindi pa rin daw tumatawag ang mga kidnappers para humingi ng ransom. Sa kabila ng presensya ng isang outsider sa kanyang tabi, tinawagan niya ang headquarters. Kailangan niya ng tulong. Lili sa tubig, anya ng code na nagsasabing may kasama siyang ibang tao at naririnig nito ang usapan nila. Bubuyog sa bulaklak, sagot naman ni Agent Bug mula sa kabila na nangangahulugang naunawaan nito ang kanyang sinabi. Natanggap namin ang feedback mula sa newspaper man. Ang ibig nitong sabihin ay ang kanyang papa. Nasaan ka? Papunta na ako sa Tarlac. Kailangan ko ng bagong account. Ibig sabihin, kailangan niya ng bagong impormasyon. Nakakuha kami ng bakas ng gulong ng isang pickup truck papunta sa Hilagang Kanluran. Nasa Himpapawid si Hawk. Ibig sabihin, nasa field si Hawk para sa kanya. May maririnig tayong update sa loob ng ilang minuto. Nilunok niya ang kaba na nararamdaman. Kung ganon, ipagpapatuloy ko ang pagsunod mula sa warehouse papunta sa Hilagang Kanluran. Roger. Salamat, Bug, over and out. Ano, tanong ng nalilitong si Gaby nang matapos na ang tawag. Ano yon?
Mula sa warehouse, magpapatuloy tayo ng biyahe patungo sa northwest direction. Naiintindihan ko ang bahaging iyon. Pero nag-uusap kayo in codes, nag-aakusang sabi nito. Hindi siya umimik. Isa ka bang secret agent, Rourke? Ano ang nagbigay sa'yo ng ideyang iyan, sabi niya sa amused na tinig. Hindi siya pinansin nito. Ibig bang sabihin, alam na ng pulis ang tungkol sa kidnapping? Hindi ba delikado yon? Pulis ang tinawagan ni tita noong unang malaman niyang nakidnap si Cassie. Pagkatapos ay lumapit siya kay Dad. Ilang oras nang dinukot si Cassie, Gaby, at wala pa rin tayong natatanggap na tawag mula sa mga kidnappers. Kailangan natin ang lahat ng tulong na makukuha natin. Pumikit ito, natitigilan. Oh my God, ang dami-dami namang makikidnap. Iyan ay isang bagay na hindi mo dapat ipagdasal para sa kahit sino. Tama, tense na sabi nito na parang nagigilty. Saka wala nang masabing ibinaling nito ang mga mata sa labas ng sasakyan at doon nag-aalalang tumanaw na lamang. Hindi na nagtangkap ang magkunwaring natutulog si Cassie nang buksan ng isa sa mga kidnappers ang pinto ng kwarto pagkatapos ng isang oras na pag-iinuman ng mga ito. Nakaupo na siya sa gilid ng kama at magkasalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga hita. So far, alam niyang wala pang natatanggap na tawag ang mga ito mula sa tinatawag ng mga itong boss. At pareho nang may tama ang mga ito sa iniinom na alak. Sino kayo? Inaasahan mo bang sasagutin ko yan, sabi ng lalaki. Napatingin siya sa hawak nitong panali. Ano nang gagawin mo? Inaantok na kami. Kailangan din naman naming matulog. Kaya doon ka sa labas, itatali kita sa silya, doon sa madaling makita ka namin. Maawa na kayo, please. Hindi ako gagawa ng ingay, wag lang ninyo akong sasaktan. Hindi ka namin sasaktan kung magiging mabait ka, miss. Akin na ng kamay. Ibinigay niya ang kamay niya rito. Pero bago nito mahawakan iyon, tinapakan niya ang paa nito. Nang mapayuko ito sa sakit, sinalubong niya ng suntok ang ilong nito sa kasinipa ang pagitan ng mga hita nito nang bumagsak itong nakatihaya sa sahig. Aray ang sakit, aringking nito sa sakit habang sapo ang kasalanan nito at namimilipit sa sahig. Pero hindi na niya pinansin ito habang nagmamadali siya sa paglabas ng kwarto. Hoy! Ano nang nangyayari dyan? Tanong ng isang lalaki sa kung saang lugar sa kabilang gilid ng dingding. Palapit ang mga yabag na kanyang naririnig. Tarantang naghanap siya ng mapagtataguan o kaya ay magagamit na pandepensa sa kanyang sarili. Nakita niya ang isang kahoy na upuan at isang sulok sa kanyang madaraanan. Kinuha niya ang silya at nagtago siya sa sulok, saka iniamba ang silya nang makaliko na ang isa pang kidnapper sa kanto ng dingding. Ubod lakas na ipinalo niya ang silya sa lalaki nang tumapat ito sa kanyang pinagtataguan. Nawasak ang silya sa ulo nito at bumagsak ito sa sahig, umuungol. Saka nawalan ito ng malay. Sandali siyang napatigil habang tutup niya ang bibig ng isang kamay at ang kanyang kumakabog na dibdib sa isa. Pinilit pa rin niyang magpakahinahon para maisip kung ano ang kanyang gagawin. Sa pinto ng kwarto kung saan siya ikinulong ay nalingunan niya ang isa pang lalaking nagpipilit lumabas. Nahagilap uli niya ang isang braso ng kahoy at ibinato niya iyon sa lalaki. Nahagip ito sa noo. Umuwal ito sa sakit habang tuluyang bumabagsak sa sahig kung saan nakatulog ito. Ang mga baril. Mabilis na kinuha niya ang mga iyon sa likod ng unang lalaking napatulog niya. Walang dalang baril ang lalaking pumasok sa kwarto para sana talian ang kanyang kamay, pero nakita niya ang isa pang baril sa ibabaw ng mesa sa sala kung saan naroon din ang mga baso at mga walang lamang bote ng 4 kantos. Kinuha niya ang mga baril at pinag-isipan kung ano ang gagawin sa mga iyon. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay sa takot na baka bumalik iyong isa pang lalaking kausap ng mga ito kanina. At dala ang mga baril, tumakbo siya palayo ng lugar na iyon. Nakatanggap ng tawag si Rourke mula kay Agent Hawk habang nasa kahabaan sila ng highway patungo sa Tarlac. May bagong impormasyon ito tungkol sa pickup truck na hinihinalang ginamit ng mga kidnapper sa pagtakas. Nasa tubig pa rin ang Lily Hawk. Hawk in mid-air, sagot nito, na ibig sabihin, on the way na ito sa unang lugar na mababanggit nito pagkatapos. 10:30 from Conception. Nakita ang isang pickup sa unang bayan ng Bamban. Nakumpirma, parehas ang bakas ng gulong. Kumpirmahin ang tagpuan? Confirmed, sagot niya. Roger. Ipapadala ko ang coordinates ng unang tagpuan sa loob ng 20 minuto. Roger. Over and out. Over and out. Shit, secret agent ka nga, sigurado nang sabi ni Gaby pagkatapos ng tawag na iyon. Hindi siya umimik. Kung may isang bagay tungkol sa pagiging buhay na lubos na kinaiinisan ni Cassie, iyon ay ang pagsusuot ng matataas na takong sa mabatong daan. Masakit na ang kanyang mga paa.
At napaungol siya habang maingat na naupo sa damuhan sa gilid ng daan para magpahinga. Hindi naman dahil sa dumi kaya kailangan niyang mag-ingat. Marumi na rin naman siya. Pero masakit ang kanyang puwit, balakang at kung ano-ano pang parte ng kanyang katawan dahil sa matagal na pagkakahiga niya sa matigas na sahig ng likod ng camper shell ng pickup truck na iyon kagabi. Pagkatapos ay ang 2 oras na paglalakad sa mabatong daan sa palayang ito mula pa kaninang madaling araw. Ngayong nakatakas na siya, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong takot sa buong buhay niya. Kapag nahuli-uli siya ng mga kidnappers niya, ay tiyak na galit ang mga ito sa kanya. Baka parusahan siya ng mga ito. At hindi niya gustong isipin kung anong klaseng kaparusahan ang maaaring matanggap niya sa mga ito dahil sa nagawa niya. Kinakabahan siyang lumingon sa daang kanyang pinanggalingan at para makasiguro ay umurong pa siya hanggang sa halos matakpan na siya ng halamanan sa kanyang likod. Kinapa niya ang mga baril na nakasuksok sa magkabilang tagiliran niya at nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang secure pa rin ang mga iyon sa pagkakatago. Noong buhay pa ang kanyang ama, dahil sa kabi-kabilang masasamang balita tungkol sa mga hold-up at rape victims sa Kamaynilaan, ay pinaturuan siya nito ng basic training sa paggamit ng revolver at automatic guns kaya nawala ang takot niya sa baril. Sa katunayan, mayroon siyang lisensyadong baril sa bahay. Isang .22 caliber semi-automatic gun. Paminsan-minsan ay dinadala niya ang baril na iyon. Noon namang nasa college pa siya, sumali siya sa Mixed Martial Arts Club sa kanilang university para matuto siya kung paano depensahan ang kanyang sarili. Nakapag-aral siya ng basic judo at karate. Kaya kanina, alam niya kung saan hahampasin iyong mga kidnappers para masaktan at mapatulog niya ang mga ito. Kaya niyang magtiis ng mag-isa kahit lesser gender siya at mas mahina kaysa sa lalaki kung hawak niya ang elemento ng sorpresa. Sumiksik pa siya sa halamanan. Kapag nagkataong may biglang dumating, makakapagtago siya kaagad. Walang halaga kahit basa ang lupa at lahat ay tumutulo sa tubig. Basang-basa na rin siya at tumutulo. Para siyang pinilipit sa loob dahil sa lahat ng nerbiyos na kinailangan niyang tiisin magdamag at ang puso niya ay tumatakbo ng parang baliw. Noong sigurado na siyang nakatago na talaga siya, ay sa kanya ibinagsak ang kanyang noo sa kanyang nakatiklop na mga tuhod at pumikit siya. Sa paghinga niya ng malalim ay pinilit niyang kalmahin ang kanyang dibdib. Hinila niya ang kanyang mga nananakit na hita at binti sa kanyang katawan sa kanyapos niya ang mga iyon para malabanan niya ang lamig. Sa kanya isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga bukas na palad. At sa unang pagkakataon ay umiyak siya. Alam niyang ng mga sandaling iyon ay may mga naghahanap na sa kanya. Nakabalik na kaya si Rourke mula sa kung anong assignment nito at alam na nitong nakidnap siya? O baka sa mga sandaling ito ay nasa panganib din ang sariling buhay nito? Ganoon na lang talaga ang kanyang kapalaran. Napalunok siya habang iniaangat niya ang kanyang ulo, sabay pahid sa luha sa kanyang mukha. Either ito o siya ang tuluyang mapapahamak at hindi na niya masasabi rito ang kailangan niyang sabihin sa pagbabalik nito. Mas tragic pa iyon kaysa sa kidnapping na ito. Habang namumuo uli ang mga luha sa kanyang mga mata ay bigla siyang nakadama ng inis sa binata at sa katigasan ng ulo nito. Kung hindi nag-inarte ito, di sana ay hindi sila naghiwalay noon at hindi nasayang ang 3 taon. Pagkatapos ng pakikipagsapalaran ito, hindi niya ito tatawagin sa ibang paraan. Makikita talaga ng lalaking iyon. Maiintindihan nito kung paano naman mag-inarte ang isang babae. In the meantime, desisyon niya habang sa wakas ay pinaalpas na niya sa kanyang bibig ang nag-umalpas na mga hikbi. Iiyak muna niya ang kanyang tensyon at takot sa lahat ng nangyari sa kanya buong gabi. Kuya, nakuha ko na ang report ng inutusan kong mag-investigate doon sa pinaimbestigahan mo, sabi kay Rourke ni Min sa tawag nito. Mukha namang wala silang kinalaman. Hindi pa nila alam na nagkapirmahan na kayo ng kontrata ng Elizalde Electronics. In fact, dito sa tape conversation na nakuha natin, pinag-uusapan nilang magtungo uli sa opisina bukas para kulitin tayong magbenta ng rights mo sa kanila. Sigurado ka ba? Yes, ibinigay ko na kay Dad ang report at siya na raw ang bahala. Kuya, lumaki pang pag-aalala sa tinig nito. Wala rin daw natatanggap si Tita Olive na tawag tungkol sa ransom na. Sa tingin mo ba ay magiging ayos lang si Cassie? Bago siya makasagot ay naunahan na siya ni Gaby. Siyempre, magiging ayos lang siya. 2 na kami rito at marami pa kaming kakampi. Walang dahilan para hindi maging maayos ang pinsan ko. Sandaling natahimik ang kabilang linya bago muling nagsalita ang kanyang kapatid, tila nagulat. Ano nang ginagawa mo riyan, Gaby? Naka-speakerphone ka ba, kuya? Siyempre naman, sagot niya. Sinasamahan ko si Rourke, ililigtas namin si Cassie. Defensive na sagot ni Gaby. Ano, baka makagulo ka palalo? Sana, sinamahan mo na lang si Tita Olive, kasi tarantang-taranta na siya sa bahay.
Kinukulit pa siya ng mommy mong walang konsiderasyon kung ano-ano nang sinasabi. Kawawa naman siya, baka atakihin siya sa puso. Namumula ang mukha ni Gaby habang nakikinig. Si mommy? Bakit? Ano nang pinagsasasabi ni mommy kay tita? Baka raw na-rape na si Cassie at napatay na kaya hindi pa tumatawag kasi wala nang isa sa uli. Alam mo yon? Matino ba naman ang taong sasabihin iyon sa mommy ng isang kidnap victim? Baliw talaga ang mommy mo. Min, mommy ko iyon. Bakit nga ba hindi ako nagtataka? Sarkastikong sabi ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Bago pa tuluyang mag-away ang dalawa sa telepono ay sumingit na siya. Min, umalis ka ng opisina at pumunta sa bahay ni Cassie. Samahan mo si tita. Papunta na kami ro ni daddy, kuya. Hinihintay ko na si daddy rito sa van. May kinukuha lang siya sa loob ng bahay. Good. Tatawagan kita mamaya. Okay. Natapos ang tawag. Pero tensyon ang iniwan yon sa kanyang dibdib. Sino nang nagpakidnap kay Cassie? Biglang tanong ni Gaby sa tanong na nasa kanyang isip. Wala akong alam na kaaway niya. Wala siyang inagrabyadong tao kahit kailan. Sino ang gagawa nito sa kanya? Naalala niya ang sinabi ng kanyang papa kaninang madaling araw habang kausap niya ito sa opisina ng ahensya. Isang taong may makikinabang kung mawawala siya. Tumingin ito sa kanya. Are you kidding? Siyempre, iisipin ng mga tao ang tungkol sa akin kung ganyan na ang tema. Ako ang next in line sa yaman ng mga Elizalde dahil wala pang asawa si Cassie at wala pa rin siyang anak. Sinulyapan niya ito. Sa galit na mukha nito, nakikita niyang tama ang kanyang unang sapantaha. Na walang kinalaman ito sa nangyari sa pinsan nito. Pero mas gugustuhin ko pang magutom kaysa saktan si Cassie pagpapatuloy nito. Parang ate ko na yon, mahal na mahal ako noon. Hindi ako papayag na masaktan yon. I know, Gaby, marahang sabi niya rito. Huminga ito ng malalim at inipon nito ang hangin sa dibdib nitong sa hula niya ay nagsisikip ng mga sandaling iyon. Kumurap-kurap ito na parang pinipigil ang pagluha. Hindi ko lang malubos maisip kung paano nangyari ang ganito sa pinsan ko. Bakit hindi na lang sa akin? Wala namang purpose ang buhay ko. Hay, naku. Walang ganyanan. Walang patutunguhan yan. Ilang sandaling tahimik lang ito habang nakatanaw sa harap. Malakas ang ulan at malabo ang visibility sa daan. Pero maliwanag na dahil umaga na at kakaunti lang ang sasakyan sa kalsada. Basta malampasan ito ni Cassie, I swear, gagawin ko na ang lahat ng ipagagawa niya sa akin. Lahat ng ipag-uutos niya, lahat ng kailangan kong gawin para matulungan siya sa kumpanya, gagawin ko. Magpapakatino na ako talaga. Okay, nag-aalin lang ang sabi niya. At ikaw? Kapag nakalampas na sa kalbaryong ito si Cassie, bigyan mo na siya ng panahon ng parte ng puso mo. 3 taong tinikis mo ang pinsan ko, nakakagulat na pag-atake nito sa kanya. Nagsisisi ka na siguro ngayon dahil nasa panganib siya, pero hindi niya alam na mahal mo siya. Napahugot siya ng hininga. Natumbok nito ang pinakamasakit sa kanya sa sitwasyong kinalalagyan nilang lahat ngayon. If something should happen to Cassie, hindi nito naranasang maramdaman kung gaano niya kamahal ito. Alam ko. Wag mo lang alam, gawin mo ang nararapat. Tayo na, bilisan na natin. Wala pa bang bagong balita sa mga kasama mo? Saan ba yung tagpuan? Hinihintay na tayo ni Cassie, sigurado ako roon. Alam niyang darating tayo. Sa tingin mo? Bumaling ito sa kanya at tumitig ng mataman. Alam ko. Napadiin ang tapak niya sa accelerator dahil sa sinabi nito. At bumilis ang takbo ng sasakyan patungo sa kanilang destinasyon. Namamawis ang kamay na dumukot sa cellphone na nagba-vibrate sa loob ng bag. Tinanggap ng may-ari ng kamay ang tawag. Bakit hanggang ngayon hindi pa kayo tumatawag? Inilipat niyo na ba si Cassie? Hindi pa, kasi. Anong hindi pa? Hindi ba't kanina ko pa sinabi na alam na nilang nasa Tarlac kayo? Lumipat kayo sa Dagupan. O kaya sa Rosario, sa La Union, gaya ng napag-usapan natin noong isang araw. Boss, wala na kaming ililipat. Nakatakas yung babae. Namilog ang mga mata ng may hawak ng cellphone. Ano nang ibig mong sabihin, nakatakas siya? Nababaliw ka na ba, galit na anas nito sa telepono. Nakatakas eh. Sa halip na hanapin ng mga tauhan ko, nagsitakas na rin sila dahil sa takot na mahuli sila ng mga pulis. Alerto ang mga tanod dito. Pinupuntahan nila ang mga bahay ng mga may-ari ng mga pick-up. Pick-up? Ano? Teka, hindi ko maintindihan. May manghula yata sa mga investigador dyan. Delikado ang lagay namin, maglalaylo lang kami. Bahala ka na muna sa buhay mo. Paano yung pinag-usapan natin?
Kahit milyon pa, hindi ko mapagsasawaan kung nasa kulungan ako. Lilisanin na muna namin ang Tarlac. Babayu, tanda. At namatay ang koneksyon sa kabila, naggangalit ang mga ngiping itinago ng matanda ang telepono sa kanyang bag. Saka siya napapitlag at napalingon nang may marinig siyang kaluskos sa kanyang likuran. Nakatayo sa may pinto ng pinagtaguan niyang kwarto si Min, at nagdududa ang tingin itong nakatitig sa kanya. Sino nakausap niyo sa phone, Tita Erica? Unti-unti siyang nakadama ng pangangatal sa kanyang mga kalamnan na hindi niya nagawang makontrol. Binalikan niya ang mga sinabi niya at alam niyang kung narinig nito ang lahat ng mga iyon mula sa simula, bistado na siya. Wala. Isang kaibigan. Pero halatang hindi naniniwala ito sa kanyang sinabi. Ganon ho ba? Pinilit niyang maglakad patungo sa pinto. Yes, gusto niyang magkita kami sa isang coffee shop dahil may ipinagbibili siyang mga alahas. Ngayon na. Kailangan kayo ni Tita Olive, Tita Erica. Ah, yes nga pala. Tatawagan ko lang siya para magkansela. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bag sa nangangatal na kamay. Pero nabitiwan niya iyon at bumagsak sa sahig. Sabay silang natigilan ni Min. Nauna ito sa pagyuko para kunin ang cellphone. Salamat. Umakto siyang kukunin iyon. Pero sa halip na ibigay nito iyon sa kanya, itinago nito iyon sa likod nito. Tingin ko, kailangang makita ng mga pulis ang cellphone mo, tita. Bigla siyang nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Umangat ang kanyang mga kamay at sumampal, humampas at kumalmot sa babae. Naririnig niya ang mga sigaw at hindi niya alam na nanggagaling ang mga iyon sa sariling bibig niya. At nagulat na lamang siya nang makadama siya ng mga kamay na pumipigil sa kanya, humihila sa kanya palayo kay Min. Shock siyang napatitig sa may dugong mukha at gulong buhok nito pagkatapos. Yakap na ito ng ama nito habang katabi nito ang kanyang bilas sa kabila nito na shock na nakatingin sa kanya. Kip-kip ni Min ng isang kamay sa dibdib nito ang kanyang cellphone, habang ang isang kamay nito ay nakaturo sa kanya ang hintuturo. Siya ang nagpakidnap kay Cassie, nag-aakusang sabi nito. Narinig kong kausap niya ang kidnapper sa phone. Heto ang phone, Daddy. Ibinigay nito ang cellphone sa ama nito. Huwag humahagulhol na sigaw niya. Pero ngayong nakikita niyang wala nang makapipigil para tuluyan na siyang mabisto ng lahat ay gumuho ang kanyang lakas. Nagdilim ang paligid at nawalan siya ng ulira. Napapitlag si Cassie sa narinig niyang lagitik ng kung anong ingay malapit sa kung saan siya napaidlip sa basang halamanan. Sobra ang nararamdaman niyang pagod at hindi niya namalayang nakatulog siya. Agad-agad na kumabog ang kanyang puso nang maalala niya kung nasaan siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Tigil na tigil siyang nakiramdam habang maingat na iniaangat niya ang kanyang mukha mula sa kanyang mga bisig na nakayakap sa kanyang nakatiklop na mga hita at binti. Walang kahit sino sa paligid. Siguro ay gawa lamang ng kung anong hayop ang ingay. Nakahinga siya ng maluwag, saka siya nagsimulang kumilos. Dahan-dahang iginalaw niya ang namimitig na mga binti at inikot-ikot ang kanyang mga sakong. Ang sakit-sakit. Magiging ironic kung nakaligtas siya sa mga kidnapper niya, pero namatay lang dahil sa matinding pananakit ng mga paa. Kaya pa kaya niyang maglakad ng malayo? Ni hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ano ang gagawin niya? Napairit siya nang bigla na lamang may sumabunot at humila sa kanyang buhok para mapatayo siya. Nasapo niya ang kanyang ulo at ang nag-aapoy na anit. Tumili siya. Tahimik. Ginawang epektibo nang nag-utos ang utos nito sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang sikmura. Sa ikatlong pagkakataon mula kagabi, naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paligid. At muli, pinanawan na naman siya ng ulira. Natonto na nila ang pick-up, balita kay Rourke ni Hawk nang magkita sila sa kanilang unang puok ng tagpuan. Nakadungaw ito sa bintana ng sinasakyan nila ni Gaby. Sa likod ng isang bahay sa barangay San Nicolas. Hindi pa nila nilalapitan ang bahay. Pero nakaset up na ang kanilang surveillance. Ipapadala ni Bug sa atin ang eksaktong lokasyon, anito. Bumalik ito sa sasakyan nito. Napasulyap siya kay Gaby na bahagyang nakanganga habang sinusundan nito ng tingin ang paalis na lalaki. Kilala ko ang lalaking iyon. Hindi ba't yun si? Tawagan mo si Min. Sabihin mo sa kanyang malapit na tayo kay Cassie, sabi niya rito habang inihagis niya rito ang cellphone. Inactivate niya ang signal sa kanyang wristwatch na nagsisilbi ring parang pager para sa pagtanggap ng mga coded messages mula sa Eagle Black Bureau. Sa kamuling binuhay niya ang sasakyan. Mababawi na ba natin si Cassie? Anyong umaasang tanong nito habang mabilis na pinipindot ang mga numero sa keypad ng kanyang cellphone. Itinapat nito sa tainga nito ang gadget. Nagbuntong hininga siya habang pinaandar niya ang sasakyan pasunod sa kotseng nasa kanilang unahan.
Magagawa natin ito sa loob ng ilang minuto, sagot niya, nararamdaman ang pabilis na pagtibok sa kanyang dibdib hanggang sa puntong bawat pintig ay nagdudulot na ng sakit. Makukuha na natin siya sa loob ng ilang minuto. Hello, Min. Narinig niyang excited na sabi ni Gaby sa phone nang sumagot na ang kanyang kapatid sa kabilang linya. Malapit na kami kay Cassie. Nakita na nila yung bahay kung saan siya itinatago. Hintay, ilalagay ko ang phone sa speaker mode. Sa kanya pinindot ang speaker mode upang pareho nilang marinig ang isasagot ng kanyang kapatid. Napakunot ang kanyang noo nang marinig niya ang tinig ng kanyang kapatid. May pag-aalinlangan at hindi sigurado ang boses nito. Ganon ba? Well, may balita rin ako sa inyo. Naunahan niyo nga lang ako sa pagtawag. Ano iyon? Maaari kasing wala na si Cassie sa bahay na yon. Ano nang ibig mong sabihin? Halos sabay nilang tanong ni Gaby. Nakatanggap kami ng balita mula sa isang tao na nakataka si Cassie. Kaya lang, hindi pa rin siya kumukontak at pati ang mga kidnappers, wala pa ring tumatawag. Mula sa isang tao. Sinong tao kung hindi pa tumatawag ang mga kidnappers? Tanong niya. Oo nga, segunda ni Gaby. Hindi. Hindi ko kilala. Narinig ko rin lang ang balita kay Daddy. Kilala niya ang kanyang kapatid. May itinatago siya sa kanila. Min, natuklasan na ba ni Daddy kung sino ang mastermind? He did, manghang tanong ni Gaby. Pagkatapos ay kumunot ang noo nito. Sino? Walang sagot sa kabilang linya. Pagkatapos naming mabawi ang pinsan ko, lagot sa akin ang gagong yon. Lintik lang ang walang ganti. Naroon na ang pagkakataon pero pinalagpas ito ni Min. Hindi ito ng Alaska kay Gaby. At unti-unti siyang nagkaroon ng hinala tungkol sa tunay na nangyayari sa kinaroroonan ng kapatid. Ano pa nang natuklasan niyo mula sa mastermind? Tanong niya sa kapatid. Siya. Nagkaroon siya ng atake sa puso bago pa natin malaman ang iba pang impormasyon mula sa kanya, sagot nito. Ang alam lang namin ay yung narinig sa kanya habang may kausap siya sa phone. Na nakataka si Cassie at umuurong na ang mga kidnapper sa plano, iniwan siya ng mag-isa. Okay. Kung may bago ka pang balita, tumawag ka, bilin niya rito. Mabilis itong nagpaalam, yes kuya, mag-ingat kayo, bye. Teka. Sino ang mastermind? Habol ni Gaby. Pero narinig na ang busy tone mula sa phone. Naiinis na kinuha nito ang phone mula sa holder at ini-off nito iyon sa speaker mode. Pambihira naman itong si Min. Kulang kung magbalita. Sinulyapan niya ito at nakadama siya ng awa rito kapag nalaman na nito ang totoo. Mag-concentrate na lamang muna tayo kay Cassie, sabi niya, saka inili ko ang sasakyan sa nilikuan ng sasakyan ni Agent Hawk. Sinulyapan niya ang coordinates na mababasa na ngayon sa kanyang wristwatch. Malapit na tayo sa place. Tumuwid sa pagkakaupo si Gaby. All right. Cassie, sandali na lang. Narito na kami. Pagkaparada nila ay agad silang bumaba ng sasakyan. Sinalubong sila ni Agent Hawk. Nakatanggap ako ng tawag. Wala na siya rito, sabi nito. Pareho tayo, sagot niya habang nakatanaw sa malayo, sa direksyong wala ng mga bahay. Kung kinuha niya ang direksyong ito, dapat ay may nahingan na siya ng tulong. Nakatingin din doon ang kasamahan niyang agent. Tama ka. Nag-scout na ang mga tanod at pulis. Pero tayo, pupunta tayo sa direksyong iyon. Kailangan na nating gumalaw. Inayos niya ang bullcap sa kanyang ulo, hinugot ang baril sa tagiliran, at sinuri ang rounds. Sandali baka pumutok yan, sabi ni Gaby habang napapaurong. Gab, dito ka lang. Tawagan mo ako sa cell ko kung may developments dito. Okay. Nakatingin ito sa hawak niyang baril. Okay. Kailangan ko pa ba ng ganyan? May stun ray sa car. Gamitin mo. Marunong ako gumamit ng baril. Pinaturuan kami noon ni Tito Virgil, kaming dalawa ni Cassie, defensive na sabi nito. Kung hindi mo gustong makapatay, sabi niya rito, gamitin mo ang stun ray. Bahagyang namutla ito. Okay, ayon ito sa naipit na tinig. Mas gugustuhin ko pang makulong sila sa bilangguan habang buhay kaysa dungisan ang aking mga kamay. Inipit niya ang ngiting gustong umalpas sa kanyang bibig. Minsan, naunawaan niya kung bakit naging magkasintahan ito at ang kanyang kapatid. Pumihit na siya at sumunod sa papalayong si Agent Hawk. Ingat kayo. At si Cassie. Iingatan ko siya, seryoso at mariing sabi niya na hindi lumilingon. Hindi pa sila nakalalayo ng 100 metro ni Hawk nang makatanggap siya ng tawag mula kay Gaby. Rourke, hindi ko alam kung makatutulong. Pero alam na ng pulis kung sino ng may-ari nitong bahay. Isang Herman Aquino daw.
At may lupa daw iyon dyan sa dulo na pinasasakaan, may bahay rin dyan sa may paanan ng mga bundok. Kaya dyan na ngayon patungo ang mga pulis dahil kung dyan nga tumakbo si Cassie, baka yung isa pang bahay na iyon ng kidnapper ang mahingan niya ng tulong. Agad siyang nagdesisyon. Sakyan mo ang car at sundan mo kami, utos niya rito. Bilisan mo, Gab. Nakatanaw siya sa malayo pero wala pa siyang natatanaw na bahay. Kapag nagkataon, matatagalan bago nila marating ang bahay na iyon sa paglalakad. Sinenyasan niya si Hawk at sinabi rito ang bagong developments. At nang dumating ang kanyang sasakyan niya na minamaneho ni Gaby ay mabilis na tinunton nila ang mabatong daan sa kung saan mang direksyon sila dadalhin niyon. Nang magkamalay uli si Cassie ay nakatali na naman siya. Hindi lang siya nakatali kundi nakapiring din at may panyong nakatali sa kanyang bibig. Masama ang kanyang pakiramdam. Inaapoy siya ng lagnat, nang hihina at nananakit ang kanyang katawan. Nangangatal siya sa lamig at sa sitwasyon niya, awang-awa siya sa kanyang sarili. Ni hindi niya magawang mamaluktot para malabanan ang lamig. Ni hindi pa siya kumakain at para siyang masusuka. Hindi na niya nararamdaman ang baril sa magkabilang tabi niya. Ibig sabihin kinuha na iyon ng kidnapper na nakatagpo sa kanya. Hindi siya dapat natulog pero sobrang pagod na siya. Makikita pa kaya siya ng mga taong gustong mailigtas siya? Makikita pa kaya niya ang kanyang pamilya? Makikita pa kaya siya ni Rourke? Naramdaman niya ang pag-iinit sa kanyang mga mata at wala sa sariling umungol siya. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawang humagulhol dahil sa harang sa kanyang bibig. Dito pa lang yata sa mga nararamdaman niyang ito ay mamamatay na siya. Kahit hindi niya gustong sumuko, baka katawan niya ang sumuko para sa kanya. Tumahimik ka, narinig niyang utos ng kidnapper na sumuntok sa kanya kanina. Hindi siya nakakikita, hindi siya nakakakilos, at alam niyang ang tanging kasama niya ay may kapabilidad na patayin siya kahit anong oras na gustuhin ito. Ang pakiramdam ng matinding takot, kasama ng sakit na kanyang tinitiis sa katawan, ang naging dahilan upang siya ay muling mawalan ng malay. Nang magkamalay uli siya, may mga kamay na kumakalas sa tali sa kanyang mga kamay. May kumakalas din sa harang sa kanyang bibig. Umungol siya. Iniungol niya ang isang pangalan nang sa wakas ay nakawala na ang kanyang bibig. Rourke. Sa kanyang matinding pagkagulat, sumagot ang tinig ni Rourke sa kanyang tawag. Nandito ako, Cassie, nandito ako. Ligtas ka na. Naramdaman niya ang mainit na luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata at hindi niya sinubukang magmulat. Patay na siguro siya. Nasa langit na siya. At muli nawalan siya ng malay. Nang muling magkamalay siya ay nakahiga na siya sa isang hospital bed. May nakakabit na dextrose sa kanya at hindi nabasa ang kanyang suot na damit. She was in a hospital gown, nakakumot siya hanggang dibdib kaya hindi na siya nilalamig at hindi na rin siya nakatali, nakapiring o nakagag. Malaya na siya. At siya ay buhay. Nagsimula siyang umiyak. Nang marinig ng kanyang mga kasama sa kwarto ang kanyang ingay ay nagtayuan ang mga ito at lumapit sa kama. Naroon ang kanyang mommy, si Carol at si Min. Umiiyak din ang mga ito. Mommy. Anak. Hawak nito ng mahigpit ang kanyang kamay. Ligtas ka na. Huwag kang matakot, ligtas ka na. Ayos ka lang ba? Tanong niya rito. Inaalala kita kasi baka kung mapaano ka sa pag-aalala. Kasama ko si Carol. Saka itong si Min. Hindi nila ako pinabayaan. Inabot niya ang kamay ni Carol. Carol, akala ko hindi ko na kayo makikita. Hindi namin gustong isipin kahit isang segundo na mangyayari yon, umiiyak na sabi nito. Min! Umiti ito sa kabila ng mga luha nito. Ang saya-saya ko na ligtas ka. Wala akong masabi. Masaya lang talaga ako na nakabalik ka. Salamat sa pananatili mong kasama si Mommy. Si Rourke. Sila ang nakatagpo sa'yo. Narinig ko ang boses niya, I think. Akala ko, patay na ako. Nahihiya siyang ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng impresyon sa kanya na nasa langit na siya noong marinig niya ang tinig ng binata. Sino na kasama niya? Si Gaby, sagot nito. At isang kaibigan. Hiningi namin ang tulong ng mga pulis, pero sina kuya pa rin ang unang nakatagpo sa'yo. Alam niya na ba kung sino ang nagpakidnap sa akin? Tanong niya nang nakakabawi na siya sa pag-iyak. Pinahid niya ang kanyang mga luha ng likod ng kanyang kamay. Narinig ko ang usapan ng mga kidnappers. Pinakidnap ako ng isang taong kakilala ko. Alam niyo na ba kung sino? Nagkatinginan ang mga ito at nabitin ang kanyang hininga. Please, sino? Muling tanong niya. Ang kanyang mommy ang sumagot. Ang tita Erica mo. Natigilan siya. Pagkatapos ay nakadama siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib para sa kanyang pinsan.
My God, alam na ba ni Gaby? Yes, sabi ni Min. Kaya hindi siya iniiwan ni Kuya. Noong malaman niya, nagwala siya. Ayaw agad niyang maniwala. Noong hindi na niya maiwasang maniwala, hindi na niya kinaya. Natulala siya. Napapikit siya. Kawawa naman ang pinsan ko. Bakit naisip gawin yon sa akin ni tita? Nagkaroon siya ng mga utang na hindi niya magawang bayaran. Sa kasino, sa pagbili ng mga alahas. Puro siya promise na babayaran pero naiinip na yung mga pinagkakautangan niya. Ang ipinapangako niya lagi ay ang pera ng anak niya, pero hindi pa naman hawak ni Gaby ang kontrol sa pera. Kaya pala may mga nasasabi na siyang kakaiba. Kaya pala lagi niyang kinukulit si Gaby na kumuha ng mataas na posisyon sa kumpanya. Alam kasi niyang kung magtatagal ng 3 years sa isang administrative position si Gaby, pwede niyang makontrol ang pera niya ng mas maaga. Kung nagsabi siya sa akin, sana ay pinautang ko siya, anang kanyang mommy, hindi iyong sa kung kani-kaninong sulsul siya nakinig. Pero ngayon, nagkaroon siya ng kasalanang hindi ko alam kung paano ko mapapatawad. Inilagay niya sa kapahamakan ang buhay mo. Nasaan na ngayon si tita? Inatake siya sa puso pero ligtas na siya, sagot ni Carol. Sigurado akong mas gugustuhin pa niya ngayon ang namatay na lamang siya, kaysa sa mahulog sa sobrang kahihiyan. Ni hindi na niya binigyan ng kahihiyan ang kanyang anak. Kumusta na si Gaby, mommy? Hindi niya gustong makita ako, parang batang nagsusumbong na sabi ni Min. Napatingin siya rito. Bakit naman? Ako kasi ang nakarinig sa pakikipag-usap ng mommy niya sa kidnapper noong nakatakas ka. Ako ang nakabisto sa kanya. Hindi ko alam kung dahil galit o nahihiya siya, pero ayaw niya akong makita. Magbabago rin ang isip niya, sabi niya rito. Marahang tumango ito. Sana nga. Kasi, untag sa kanya ng kanyang mommy. Mabuti pa, magpahinga ka muna. Kailangan mong magpalakas agad para maiuwi na kita sa bahay. Hindi ako mapalagay na narito ka sa ospital. Mommy, wag na po kayong mag-alala. Hindi na ho maulit yon. Sana nga, anak. Dahil kapag naiisip kong dadaan uli ako sa pinagdaanan ko sa nagdaang magdamag at maghapon, baka hindi na ako mabuhay. Mommy. At sa mga sumunod na sandali ay inalo niya ito sa malakas na pag-iyak nito. Kahit hindi pa niya naimumulat ang kanyang mga mata, ay batid na niya agad kung sino ang nakaupo sa tabi ng kanyang kama sa hospital room. Nararamdaman niya ang presensya nito gaya ng dati. At higit pa roon, naaamoy niya ang gamit nitong pabango. Pero hindi na mahalaga. Hindi na baling hindi niya nakikita o naaamoy ito. Alam niyang naroon pa rin ito. Pareho pa rin ang kaisa-isang pamilyar na pakiramdam ng elektrisidad sa hangin. Dahil alam niyang naroon ito, hinanap niya ang amoy ng pabango nito. Isang kumpirmasyon lamang sa kanyang hinala. Noong imulat niya ang kanyang mga mata, tama siya. Naroon ito. At sa pagkakataong ito, alam niyang buhay pa siya. Pero nasa langit siya rito sa lupa, nginitian niya ito. Hay! Kumurap ito sa masuyong pagkakatitig sa kanyang mukha bago ngumiti ito. Hay! Si Gaby, nag-aalalang tanong niya. Ayos lang siya. Nasa isang ligtas na lugar kasama ang mga taong makakatulong sa kanya. Ano na nararamdaman mo? Masaya akong buhay pa ako. Humugot siya ng malalim na hininga. Sabi nila, dapat daw akong magpasalamat sa'yo. Marahang umiling ito. Alam mong hindi ko kayang hindi ka iligtas. Dahil mahal mo pa ako, di ba? Nagbaba ito ng tingin. Nang muling ibalik nito ang titig nito sa kanyang mukha, may nilalagnat na emosyong nababasa niya sa mga mata nito. Determinasyon, determinasyon at isa pa. Iyong binanggit niya. Pag-ibig. Sabi ko sa sarili ko, kapag ligtas ka na, babawi ako. Hindi na ako papayag na hindi mo mararamdaman ang nararamdaman ko. Pasensya na, Cassie. Isa akong hangal. Nakapagdesisyon na ako, sagot niya. Nagdaan ang pangamba sa gwapong mukha nito. Tungkol saan? Tungkol sa ating dalawa, sagot niya. Nakapagdesisyon na ako bago pa man ako makidnap, kaya nga hinihintay kita. Hinagilap nito ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit. Kung ano man yon, please, pag-isipan mo uli ng mas mabuti. Hindi pa nagbabago ang sitwasyon ko, hindi ako laging magiging nandito sa tabi mo. Pero mahal kita. At kung makakaya mo, kung matatanggap mo, sana tanggapin mo ang damdamin ko. Ano pa ang mayaalok mo? Nagbuntong hininga ito. Pagkatapos ay may dinukot ito mula sa bulsa nito. Pinangako sa akin ng daddy ko ang singsing na ito pag ako ay 21 na. Kapag nahanap ko na ang babaeng pakakasalan ko, ibibigay ko sa kanya itong engagement ring na ibinigay niya sa mommy ko. Hiningi ko ang pangako niya kahapon.
Tumingin ito sa kanya habang binubuksan nito ang maliit na kahon ng singsing. Kung tatanggapin mo, Cassie, gusto kitang pakasalan. Napakurap-kurap siya dahil sa luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit mo ako gustong pakasalan? Dati, ayaw mo akong maging girlfriend. Nahihiyang tumawa ito. Kasi, gusto kong kapag nasa bahay ako, paggising ko sa umaga, ikaw ang kayakap ko. At kapag matutulog na ako, ikaw pa rin ang kayakap ko. Gusto kong maramdaman mo ako sa bahay nating dalawa, sa kwarto nating dalawa, at naaamoy mo ako sa mga unan sa mga araw na wala ako. Rourke, marami akong gusto. Gusto kitang maging bahagi ng buhay ko. Isang bahagi ng sarili ko. Dinala nito ang kanyang kamay sa dibdib nito at mahigpit na kinipkip roon. Ayoko nang mawala ka pa sa buhay ko. 3 taon ang nagturo sa akin kung gaano kakulay ang buhay ko noon. At kung gaano ito naging madilim nang wala ka. Sabi ko noon, nagtitiis ako dahil mahal kita at gusto kitang maging ligtas. Pero pagkatapos na nangyari, hindi pala iyon totoo. Ngayon, mas gugustuhin kong ligtas ka sa piling ko, kaysa nasa panganib at mag-isa nang wala ako. Ibig mong sabihin, kailangan ko munang makidnap bago mo matutuhan ang aral na yan, nanunod yung wika niya rito. Saka siya sandaling kinilabutan nang maipaalala sa kanya ang sindak na naramdaman niya nang nasa mga kamay pa siya ng mga kidnappers. Tumayo ito mula sa upuan, maingat na sumampa sa kama at nahiga patagilid sa kanya, kaya nakaharap ito sa kanya. Saka siya niyakap nito. Habang nakasubsob siya sa dibdib nito, pumikit siya at hinayaang bumuhos mula sa kanya ang lahat ng naiwang masasamang damdamin ng alaala ng kidnapping. Ligtas na talaga siya mula roon. Kailangang magpatuloy ang buhay. Patawad, bulong nito. Gusto kong malaman mo ang desisyon ko bago ako nakidnap, sabi niya rito. Nag-decide akong pagbalik mo, ipamumukha ko sa iyong sa kabila ng nagdaang 3 taon na ikaw ang nasusunod, wala pa ring nagbago. Mahal pa rin natin ang isa't isa. Ang kanyang mukha ay iniangat niya upang mapagmasdan ang reaksyon nito sa kanyang sinabi. At sa ayaw at sa gusto mo, magkakaroon ka ulit ng puwang sa buhay ko. Oh, Cassie. Hindi pa nagbabago ang desisyon kong iyon, sabi niya. Lalo na noong makidnap ako. Kung hindi nga lang dahil sa sobrang nakakatakot ang karanasang iyon, masasabi ko pang blessing in disguise dahil napatunayan ko sa iyo na kahit wala ako sa tabi mo, may mga trahedya pa ring nangyayari. Mas gugustuhin ko pa talagang makasama ka. Tumatawang kinuha nito ang kanyang kamay at isinuot ang singsing doon. Saka siya muling niyakap nito. Mahal kita, madamdaming sabi nito. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa pananakit ko sa iyo. Akala ko ay tama ang ginagawa ko. Mahal din kita at pinapatawad kita. Kailangan ko ring patawarin ang sarili ko dahil hindi kita ipinaglaban. Sa lahat ng taon na sinisisi kita sa hindi mo paglaban sa akin, hindi ko rin pala nagawa ang bagay na iyon para sa iyo. Ilang sandali silang mahigpit na nagyakap bago nito iniangat ang kanyang mukha upang siilin ng halik ang kanyang mga labi. Tumulo ang kanyang mga luha nang sa wakas ay tumimo sa kanyang isip na totoo ngang nangyayari ito, na sa wakas, ang nag-iisang lalaking minamahal niya ay nagbalik na muli sa kanyang mga bisig, upang doon manatili habang buhay. So, sabi niya nang umangat ang ulo nito at tila namamanghang titigan ang kanyang mukha. Ano ba ang tungkol sa buhay mong iyon? Pwede mo bang sabihin sa akin ang lihim mo? Nagbuntong hininga ito. Napakasimple lang naman talaga, sagot nito habang tinititigan siya at nahihiyang nagtapat. Isa akong secret agent. At ako si. At doon, nagsimula itong magkwento sa kanya. Pahapyaw, ngunit sapat upang ipaintindi sa kanya ang isang buhay na malayo sa pagiging simple at higit pa sa kamangha-mangha. Doon nila sinimulan ang kanilang magkaugnay na buhay. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Sana ay muli tayong magkasama sa susunod na kwento.